Okay, Doc, mabilis lang. Ano ulit ang transmission para ma-alerto ang ating mga kababayan? Okay, pag sinabi nating transmission droplet, parang katulad nung sa COVID natin, droplet at saka contact. Kaya nga lang kasi, di ba, ine-emphasize kasi ngayon yung tinatawag natin na contact kasi this is being traced or the transmission nowadays is being traced more in intimate relationship. Pero kung kunwari meroroon kang isang tao na nakasalamuha na meroroon talagang mpox, yung typical conversation that we have, that can potentially transmit infection. Kaya nga sinasabi pa rin natin kung maaari, magsusuot ng mask. Okay. Hindi siya para sa COVID lang, hindi siya para sa kasi minsan kasi 'di ba yung nangyayari ngayon wala na naman or maunti na yung COVID, light na yung nangyayari. Nakakalimutan na ng publiko na obserbahan pa rin yung paggamit nun kasi katulad na lang ng trangkaso. Trangkaso can also be how do you call this, transmitted via the droplet route. Similar din po doon sa ating mpox. And then yung contact precautions sinasabi because of intimate contacts. Siguro added na lang sa mga tao, this is not to cause panic, but then just at least to give the nature of the virus, kung bakit sinasabi na importante pati yung paghuhugas ng kamay at yung pag-observe ng general hygiene. The virus is one virus which is quite difficult to to remove from the environment. There are certain reports that the fomite can even last for 15 days. When you say fomite, ito yung mga ginamitan, diba? Kunyari yung bedsheet. Yung kumbaga parang, ito yung mga nanlaglag na particulates, kung may mga nagamit. So meron silang studies dun sa which have shown that the virus can even persist for 15 days. It's a bit resistant compared doon sa mga ibang orthopox viruses. Although napapatay naman siya ng mga disinfectant, pero syempre iiwasan na rin natin yun, di ba? Kaya laging observe, ugaliin pa rin ng maghugas ng kamay yung pag nagkakataon na makakasalamuha tayo, yung typical hand hygiene na ine-emphasize natin. Okay, Doc. So last, paalala sa ating mga kababayan kasi nga ang mpox ay nagpapakita rin ng sugat sa ngala-ngala, no? So o kaya sa ari, 'di ba, ng isang tao. So yung what's your reminder for kissing, yung mga sex or oral sex, no? So anong paalala sa ating mga kababayan? Okay. Lalo na yung binabanggit kasi, di ba, na touch na naman kanina ni Dr. Vista at saka ni Dr. Herbosa that this can be transferred via sexual route. Kung meroroon po kayo na nakikita na mga sinyales na meroroon kayo nitong mga sugat na to doon sa private parts ninyo, kung maaari po, avoid naman po natin yung pakikipagsiping o pakikipagtalik dahil po talagang pwede po siyang ma-spread. Hindi ho ito yung pagkakataon na para sasabihan natin na, ay sige, gamit tayo ng mga protection. Ang unang-unang protection or unang-unang protective thing na magagawa natin ay iwasan po natin ang makisiping at makitalik po during this time, lalo na kung may active lesions. And lagi nga nilang sinasabi, even up until 12 weeks after the onset of the lesions, pinapaiwas pa rin nila yung pasyente sa pagsisiping. To make sure na, kasi nga kahit dun sa mga gamit, di ba, 15 days maaring